ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sang Huwebes, August 28, 2025. Ako ang inyo mangin kaupod ako ang inyo kaupod subong nga hapon, Hope Torichante, sa ngalan sang inyo nga regular anchor, Marian Grace Serenieta. Kagini ang Balita Sosyal. Oras kita mga kaabyanan, 1:03 sa hapon, and subong adlaw, no, pag-istoryahan nato ng pila ka mga tupiko diri sa Balita Sosyal. Later mga kaabyanan, aton nga pagapat-paton kay officially na, no, magin launch ang Regional Bakuna Eskwela sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. So, naga-encourage ang DOH, WVCHD, no? Sa mga ginikanan nga ipabakunahan ang ilang mga kabataan, partikular, no, ang grade 4 females, also, no, ang grade 7 kag grade 1 learners naton diri sa Western Visayas against, no, sa mga nanari-sari nga mga sakit kaangay sang HPV, measles, rubella, tetanus, and diphtheria. So, ang ini mga kaabyanan nga initiative, no, sa Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development, nga mabakunahan as much as possible, no, ang linibo ka mga learners sa Western Visayas for year 2025. Linibo bangod nga kada level, no, mga kaabyanan, or grade levels ang mga learners naton may target nga number, no, ang DOH WVCHD. So ang pwede, no, nga maka-avail sang sining bakuna from DOH, no, sa gin-launch nga Bakuna Eskwela 2025, ining mga grade 1 learners, grade 4 female learners, and also ang grade 7 learners sa Western Visayas. And subsubong nga tuig, no, mga kaabyanan, kay nagseparar na, no, ang Negros Island region or ang Negros Occidental. So hindi na kabahin sa target, no, ang Negros Occidental sa DOH WVCHD. Nevertheless, no, mga kaabyanan, madamo sa gihapon sang learners, no, ang target nga mabakunahan sa DOH. That's why, no, na-mention naton linibo ka mga kabataan. So later, ibaluon naton, no, kung pila bala ang target gid sa bilog nga Western Visayas. Ilain man niya
ang pag-isip, no, or ang target per province and also per component city and one highly urbanized city diri sa Western Visayas. And subuman nga hapon mga kaabyanan, ato nga istoryahan ang artificial intelligence. Later, kay makaupod naton ang Assistant Regional Director for Technical Operations sa DOST Region 6, si Ma'am Kitlin Sara Bernardino. Ato nga ibaloon, ano ba lang nangin assessment sa ginhiwat nga AI Festival sa Iloilo City. And take note, national level event ini siya mga kaabyanan. Kung sa diin, ginpasakupan ini sa mga delegates coming from the different regions, different provinces in the Philippines. So later, no, ibaloon naton ina kay makaupod naton si ARD Bernardino live via Zoom, no? Very hectic ang schedule ni ARD. In fact, kakaabot niya lang, no, sa Iloilo City from an event man sa outside, no, of the region. So we're very lucky kay despite the hectic schedule sang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology, ginatagan sa gihapon kita sang oportunidad, no, nga may baluan ano bala ang mga takeaways, no, sa ginhiwat nga AI Festival sa Iloilo City. And again, no, this is despite nga pila na ka days ang nagligad following, no, sa ginhiwat ang 3-day National AI Festival. So perhaps mas makahatagid sila sang impormasyon sa aton kiti may mga feedbacking, no, nga ginaobra after sang AI Festival. So ano ba lang mga naistoryahan, ano mga naobserbaran, no, kaganong pwede i-develop pa following sang successful nga AI Festival. Meanwhile, mga kaabyanan, padayon ng aton nga pagbantay sa lakat sang panahon diri sa aton sa Western Visayas, sa bahin sang probinsya sang Antique. Ginatos na, no, ka mga pumuluyong apektado sang habagat. So padayon nato nga ginabantayan, no, ang province of Antique and the rest of Western Visayas. So i-check natin mga kaabyanan sa Pag-asa Iloilo, ano ba ang pinaka-latest, no, sa lakat sang panahon. Rancho Pilipinas. Weather. Rancho Pilipinas. Weather. Para magatag sa ato mga kaabyanan sang pinakauli nga lakat sang panahon, makaupod naton sining nga hapon si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Hi ma'am, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Good afternoon. Muli ang ating latest weather update para sa Buglaw Thursday, August 28, 2025. As of 10 a.m. po din yung agang, dinamonitor natin yung PA with a nanginganap na bagyo, naging pangalaman natin yung si Tagyong Jacinto. Ang mga bagyo ni Palayor ni 480 km west of Subic Bay, kag may maximum sustained wind speed ng 45 km per hour in the center and customers na up to 55 km per hour. Ang iyang hilat ay sa west-northwestward at 20 km per hour. Ang inilabag mo ay positive na magwa man sa ating Philippine Area Responsibility sa Rote. Samtang southwest Minto naman nag-affected may pag-Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sila sa Sama, Western Visayas naka-experiensya sa mga kalangitan, pero mga paglap-talap ng pag-ulan sa malating panahon at tugas sa southwest Luzon. Makasarangan matutog naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon na bagat na nakatundan. So magdadala sa makasarangan tugtog sa balog ng kadagatan.
Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:30 a.m. so magatunod ini 6:02 p.m. pa rin sa hapon. Pagmuli ng ating latest weather update, halimbawa ni Iloilo Florida Station, ako si Rosa Vasca, Madam Olivia. Salamat. Ma'am Lenore, no, ibaloon lang naton kung kamusta nga aton yung mga baybayon kay may mga fisher folk no nga luyag no nga magpangisda sa gihapon sa aton yung mga kalalawran. So kamusta, may gale warning bala no nga ginpagwa ang Pag-asa Iloilo? So far, wala man kita may gawin ng saka, pero maghalo lang kita kaya ang ating wind na sa moderate to strong ang ating coastal waters na sa moderate to rough. So medyo mabalot bandawa. And until when ayan naton may experience ng ininga klase sang weather, Ma'am Lenore? Till tomorrow, cloudy skies with scattered rain, thunderstorms mga kita ma'am. Then by weekend, same ang diapon ma'am. Cloudy skies with scattered thunderstorms. So sini nga semana no maka-experience kita sa gihapon sa pag-ulan-ulan. So sa aton yung mga kauturan ma'am, usually sa ano nga mga inoras no or sa ano nga mga adlaw nagatupa ang ini nga ulan, is it sa morning or sa kagabihon naton? Kung anytime na between months, naman kasi maka-experience yung mga pag-ulan-ulan. Pero usually yung kalabanan, pang diri sa ating kalabanan, ang naman ang hapon na dito na ikaw sa grabe nga pag-ulan. And last na lang ma'am, no, imo nga mapanugyan sa aton yung mga tagpalamati, especially mga pupuluyo sa Western Visayas. Mag-monitor lang kita sa ating protocol sa ating update sa TV, dito sa ating radio, sa ating Facebook page. And then, mag-handle ng permit para. Yes. And with that, Madam Gid niya salamat, Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Madam, salamat lang po mayang adlaw sa lawa. Radyo Pilipinas Weather. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. So we could still expect no sang maulanon nga panahon bisan nga nagapagwa na or about to exit na no ining bagyo nga si Jacinto sa Philippine Area of Responsibility. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:13 sa hapon. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga istoryahan ining pagpamakuna no o kon ang launching sa regional bakuna sa eskwela 2025 kung sa diin no gin-launch ini sa Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development sa Hibaw-an Integrated School. Ginatos ka mga estudyante sa nasambit nga bulutuan mga kaabyanan ang ginbakunahan no kontra sa measles, tetanus, no diphtheria. So ibaloon naman niya nato no in a larger scale no zoom out kita sa regional level pilaayhan ang target no nga mabakunahan sang DOH Western Visayas. Inatanan bandayan sa pagbalik sang balita sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:17 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga kaabyanan, ining balita sosyal sa Radyo Pilipinas Iloilo kag ini si Hope Torrechante. Sa sining tinion mga kaabyanan, before naton nga istoryahan ining bakuna eskwela 2025 nga gin-launch sang DOH Western Visayas Center for Health and Development. Gusto lang nato ni palinton no nga canceled na ang in-person classes sa banwa sang San Jose de Buena Vista sa probinsya sang Antique. Ini sa tapos no nga gin-declare ni Mayor Paul Joseph Untaran ang class suspension sining nga hapon, effective hapon sining adlaw sang Huwebes, August 28. Inibangod mga kaabyanan sa sige-sige sa gihapon no nga na-eksperyensyahan nga pag-ulan-ulan sa probinsya sa Antique. And in fact no mga kaabyanan, again sa gihapon no nakasaka sa gihapon sa blue alert status ang status no sang Provincial Operations Center sa Antique gani no well coordinated na on standby ang mga assets ng PDRRMO pananglit no nga kinahanglan kung sa aton yung mga kauturan nga ara no sa mga unsafe nga mga lugar ining mga flood prone o kon landslide prone areas. And in fact no may mga more or less 300 plus no ka mga residents sa province of Antique ang apektado. May mga gin-evacuate no, may ara sa evacuation centers, may ara man no outside of the evacuation centers o kon ara sa mga himata nila no nga sa hilway nga kahimtangan. Sa sining tinion mga kaabyanan ato na no nga ibaluon ang gin-launch nga programa sa DOH ining Regional Bakuna Eskwela which formally launched na no sa DOH Western Visayas Center for Health and Development sa Hibaw-an Integrated School sa Mandurriao, Iloilo City. So kaupod or partner sang DOH Western Visayas ang Iloilo City Health Office. So para ini mga kaabyanan no sa pagpamakuna kontra HPV, measles, rubella, tetanus and diphtheria. So ari no naghiwat sila sang press conference kaina sa Iloilo City Hall kaupod ang Iloilo City Health Office kag ginistoryahan ining bakuna or targets no for the regional bakuna sa eskwela 2025. So yari mga kaabyanan, pamatian nato no si
Dr. Jose Martin Atienza, Medical Officer 3, NIP Coordinator sa DOH Western Visayas Center for Health and Development. Sige. Good morning everyone. Once again, I am Dr. Jose Martin Atienza, Medical Officer 3 and concurrently the Regional Immunization Program Medical Coordinator under the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. This year, we will be resuming the implementation of our school-based immunization or Bakuna Eskwela 2025. Our aim is to provide protection to our school learners, specifically our grades 1 and grade 7 students, to be provided with our measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccine, which will protect them against measles or tick dust, rubella or makaiha, tetanus, and diphtheria. In addition, we will be providing vaccination to our grade 4 female students with HPV or human papillomavirus vaccine or HPV vaccine. This will protect them against certain forms of cancer, specifically cervical cancer. We would like to call on to our parents and caregivers to for those that have children that are currently enrolled in our public schools, specifically those with grades 1, grade 7, and grade 4 female learners to coordinate with your principals and public school teachers to subject your child for vaccination. Our vaccines that we provide under the Department of Health, these are the safest and are of the highest quality. They are actually approved by the World Health Organization, and at the same time, these have passed the DOH and the Food and Drug Administration standards, which is why we continue to encourage our parents and caregivers to please subject their child for vaccination and see to it that they receive the proper protection that they deserve. This is to prevent absenteeism to our school children, at the same time to relieve the cost of burden once they are hospitalized or when they buy the medicines, it will cost them a lot, which is why this is a means for our school children to be protected. At the same time, when our children are sick, they often to become absent at school. So, tendencies for our students, sometimes they lose their self-confidence, their trust. This might hinder their themselves to provide their highest potential to provide their best potential in trying to gather information when they are at school and trying to learn all the subjects that they have. Which is why we're also like to call the attention of our public school teachers to see to it that our student learners are vaccinated for this. Once again, our school-based immunization 2025, this will be implemented by the month of August until September. And we hope that our parents, health worker, our education sector work hand to hand and in collaboration with each other. We have the same targets, we have the same stakeholders, which are the children. We want them to be safe. We want to give them the best or the highest quality of life that they deserve. Let's all join hands and let's all work hand in hand dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay. And we have not just sent or delivered vaccines, we have also sent out vaccine ancillaries, manual syringes, cotton buds, alcohols, consent forms, clinical assessment forms, and other logistics like IEC materials. We have also allocated those. Ano pa din? We have, before even the start of our campaign, we had a meeting with the DepEd school division offices para aware ang kada provinces here in Western Visayas about sa kung pila ang ilang accomplishment last year, kung sa ano ang mga gaps and challenges nila, kag kung ano ang mga strategies natin nga paghimuon this year. Actually, we had a good coverage last year. However,
ang reason kung nag-focus kami sa Iloilo City this year because ang Iloilo City man ang isa sa may challenge sa implementation sa SBI. That's why we have focused our demand generation activities here, several capacity building activities, several logistics provided, other technical assistance, and even the regional kickoff was conducted here in Imbauan Integrated School. Yes, yesterday we had our regional launching or regional kickoff for the school immunization here in Western Visayas. It was conducted at Hibawan Integrated School, and a total of over 300 students actually were vaccinated with measles, rubella, tetanus, diphtheria vaccine and HPV vaccine for our grade 4 female students. We would like to thank din the cooperation din ng yung principal ng Hibawan Integrated School, at the same time the DepEd staff that had helped us during the preparations for this successful event yesterday. Ilang target natin sa bundok na ma-achieve? So Western Visayas, we have a total target of 62,843 for our grade 1 students to be provided with measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccine. For our grade 7 students, we have a total target of 84,142 to be provided with measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccine. And lastly, for our grade 4 female students, to be given human papilloma virus vaccine, we have a total target of 38,612 female students, grade 4. In terms of percentage, Dok, para makambal kita na daw may herd immunity na kailang target. We still hope that we vaccinate 100% actually of our target for the school immunization. But for routine immunization, well, we speak differently in terms of routine immunization. When you say routine immunization, our target is different. It's actually those that are 0 to 12 months of age children. And we give several vaccines, including BCG vaccine against tuberculosis, BOPV vaccine against polio, PCV or pneumococcal conjugate vaccine against. So nabatian mga kaabyanan si Dr. Jose Martin Atienza, Medical Officer sa DOH, Western Visayas Center for Health and Development. So sa karon no, ang DOH ang target for year 2025 sa grade 1 learners nga mabakunahan kontra measles, rubella, tetanus, diphtheria ara sa 62,843 for the entire region. Meanwhile, for grade 7, ara naman yan sa 84,142. And sa HPV vaccine, para sa grade 4 learners, babayi, female, mga kaabyanan na i-clear nato nina. Grade 4 female learners naton, ang target dira sa bilog nga Region 6 ara sa 38,612. So hopefully, we join the DOH sa hope naton nga ma-cover ang ini nga target sa learners naton nga mabakunahan again kontra measles, rubella, tetanus and diphtheria, and also sa mga kababaihan naman HPV. So sa Hibawan Integrated School sa Mandurriao, Iloilo City, 300, more or less 300 kabataan na ang nabakunahan. And sige-sige ni starting kahapon, August 27, masigisige ni until the end of September ang pagpamakuna mga kaabyanan sa mga bulutuan. And in fact, gina-commend naton ang mga bulutuan naton for catering sa sining initiative or program sa Department of Health, because sila man may mga aktibidad man sila, may mga efforts man sila sa ilang school, may mga klase sila but still nagahatag sila sang tiempo para nga magpamakuna ang ato yung mga medical officers
sa naglain-lain nga mga bulutuan diri sa Western Visayas. So kung may ara sang bakuna ang inyong mga kabataan sunod sa Department of Health, malikawan ang pag-absent sa mga sa school no sa inyong kabataan. Kasi protected na no sa mga masakit. So na-mention naton yung mga sakit nga isang measles, rubella, tetanus, and diphtheria, and also no HPV. So kung hindi na pala absent ang imong nga bata no kay may siya no nagtaas ng iya immune system because nga bakunado siya. So ang tendency man no is mas damo ang iya time sa eskwelahan, makatuon siya sang maayo no kag madamo sang mahibal-an ang imo nga bata sa bulutuan. So amo nang actually ang goal sang DOH in partnership with the Department of Education. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:31 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, nato na nga makaupod ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas si Ma'am Kitlin Sara Bernardino. Ato ni baloon ang iya nangin assessment, ang ila nangin assessment sa DOST no kag sa tanan nga mga partners, stakeholders sa AI Festival o kon Artificial Intelligence Festival sa Iloilo City nga gintambungan sang secretary mismo sang DOST si Secretary Renato Solidum and also no sa mga delegates coming from the different provinces in the Philippines. Gani excited na kita, excited naman ako no. So bantayan sa aton nga pagbalik, makaupo na natin live via Zoom si ARD Kitlin Sara Bernardino sang DOST Region 6. Bantayan sa pagbalik sang Balita Sosyal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Sana'y tinaki ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:36 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And as promised mga kaabyanan, makaupod na naton ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas kay aton hibaloon no ang nangin assessment sa ginhiwat nga National AI Festival. Gin-emphasize nato ng national because hindi lang ini for Western Visayas nga event no, but gintambungan ini sa mga nagkalain-lain nga mga delegates sa diin no nga bahin sa or probinsya sa pungsod Pilipinas. So yari na sa aton nga piyak nga linya no live via Zoom ang Assistant Regional Director for Technical Operations ng DOST Region 6 si Ma'am Kitlin Sara Bernardino. Hi ma'am, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, Attorney Hope. Good afternoon sa tanan. Yes. Ma'am, no, as mentioned, gintambungan ining AI Festival naton sa mga nagkalain-lain ng mga delegates naton from all over the country and even ang aton nga secretary no sa DOST si Secretary Renato Solidum nagpadulong man sa Iloilo City for the AI Festival. So kamusta bala ang 3-day event no ang AI Festival sa Iloilo City, Ma'am Kitlin? Hello, sa amon na part sa DOST, actually, na-feel gid namon ng success kag damo man kami sang positive na feedback from our partners and also our participants sa AI Fest, no? Actually, daw makonsider ta siya somehow nga international man. Kaya aton, some of our speakers are actually international speakers. We have people from AWS, no? Amazon Web Services, Yes, oo. Singapore, nagkantod yun dire for our partnership with them. And may nagkanto man kita nga speaker from representing UNDP, no? We also have an online speaker coming from Brazil and our resource person ng ating trainer sa Cine AI, si Mr. Gavin Lim, also from Singapore. So somehow though consider naman siya nga national event ang AI Fest. Na labot ba naton ma'am kahit no yung objective naton, yung mga goals naton sa AI Festival nga ini? Yes, actually more than that pa, may mga outcomes kami nga nakita after sang event nga wala namon na foresee, no? Actually ang pinaka main gid nga goals ng AI Fest is to make awareness not only to the technical people but or to ordinary people kung ano ang AI kag kung paano kita mabuligan sa AI, no? And at the same time hindi siya naton pagkahadlukan. So damo ang nag-attend sang aton nga activities we are expecting actually 600 people to attend target namon, but based on our records nakalabot kami 1,273 ka-participants for the 3-day activity attending the technical conference, the exhibits, and aton Cine AI nga film screening as well as ang aton nga hackathon. So na-achieve gid siya kay after the event, damo na nga mga succeeding conversations sa media, sa social media,
sa TV, sa radios, ang amon nga nabatian kag nakita, no? So meaning ginaistoryahan na siya subong anong gidabalang AI, somehow siguro ang mga ordinary people nga nagpamati sa aton nga radyo, sa aton nga TV, napahamtang naman siguro ang ilang mga buot, no? Kay nabalaan na nila kung paano sila, anong AI, paano ni siya nag-operate, paano sila maapektuhan sa AI, paano pa nila magamit ini. So, amo na ang mga nakikita namon nga positive nga effect sa aton nga AI Fest. And then, actually, people from outside of the region are also asking how did we do it, and gusto nila mag-join next time, no, sa next year nga AI Fest. Ang aton mga student participants sa Cine AI, for example, are receiving mga inquiries nga gusto mag-join sa Cine AI Guild. Kaya after sang Cine AI naton nga workshop and screening, nag-establish sila sang Cine AI Guild, no, the group of student filmmakers nga into AI. So people from students from other universities would like to join the guild, as well as may ara kita isa ka studio, local studio nga nagapamangkot nga gusto nila i-hire or magkuha sang mag-hire from those participants. Groups, gina-nurture sila sa no? So, gina-encourage din sila nga maging start-up. So, match sila naton sa mga TBIs naton para ang ilang projects hindi lang siya ma-remain as projects, but rather maging start-up, maging business nila, no? Maka-provide sila sang solutions. Amo na ang mga nakikita naton nga mga kumbaga nag-snowball na siya, no? Damot na siya mga positive pagid nga mga effects after the AI Fest. Ma'am, na-mention mo, no, nga may mga nag-signify na sang interest to join next year. So that would mean liwat naton ma-expect ang AI Festival diri sa Iloilo City, or to be held, no, by or organized, no, by DOST Region 6. Yes, Attorney Hope, as announcement by Sir Rowan during the closing ceremonies, AI Fest will become an annual event. And next year, we're looking at a bigger na siya nga mas, kumbaga bigger pagid nga AI Fest, no? Subong gintistingan ta lang siya if kung ma-pull off natin siya ang AI Fest, no? With limited experience in conducting such event, no? But seeing the manyaing results ng AI Fest, we are looking at a bigger pagid nga event next year. So we are hoping na makuha na gid naton ang mga big companies gid bala, Attorney Hope, like for example Alibaba, Huawei, Canva, and other international companies who would go here. So amo nang ginalantaw namon nga strengthen naton nga next year maka-attract kita sa mga big companies nga makakadto diri sa Iloilo City for the AI Fest. Ma'am, paano ay naton magamit, no, or ma-utilize ang output from the festival, no? Kay madamo sa mga natun-an, madamo sa mga outputs, no, nga nangin resulta sining AI Festival. So paano ay naton ini ma-utilize moving forward, Ma'am Kitlin? Yes, moving forward, so most of our attendees sa technical conference are actually faculty, no, mga teachers. So matudlo ni nila, magamit ni nila ang na-learn nila from the technical conference in their field, no, sa makagamit na sila AI tools para sa pagtudlo. At the same time, ang awareness matudlo manila sa mga estudyante kag sa mga pumuluyo sa ilang campuses or sa ilang mga banwa. Other than that, ang results ng aton nga technical conference will also become an input, as mentioned before, nga kay di ba may ara kita sa development action plan ng AI. So, isa dito sa mga targets naton, maka-come up kita sa ethical guidelines for using AI, and at the same time, ang governance document naton for AI.
So, ang mga discussions, ang mga nakita natin yung mga opportunities or mga challenges, mga input na siya sa aton nga himuon nga ethics and governance na document for the region. Other than that, for example, ang Cine AI Guild nato, no, sila na ni kumbaga ang mapadayon sa pag-promote sang ethical nga paggamit sang AI sa filmmaking. Kag hopefully other industries no kumbaga like for example animation nga industry other than filmmaking no na-explore pag-idina ang paggamit man sa AI as well as probably sa robotics and other industries no. Ma'am no, curious lang ako, hold pa ba sang event or RSTW ang DOSC Region 6 kay may mga regions na no nga naghiwat sang ilang RSTW sa ilatag sa ka mga rehiyon diri sa aton because of the Artificial Intelligence Festival. Ipaiway ba nato ng RSTW this year? Hindi. Actually, ga-prepare kami subong for the RSTW sa Rojas City on September 10 to 12. So from AI Fest, busy naman kami subong sa pag-prepare for the Regional Science and Technology Week sa September 10 to 12. So sa Rojas City na, kag madamog naman kita sa activities man dito sa Rojas City. Ma'am, we understand nung tapos na yung AI festival, but ang mga participants naton, paano ayhan naton sila ma-encourage no nga ma-involve sa gihapon sa mga post-events ng DOST related sa artificial intelligence? Yes, like for example, as mentioned, Attorney Hope, ang mga groups naton nga nag-intra sa hackathon will be nurtured further sa aton nga technology business incubators. Kag will be invited man sa mga startup events naton. Actually, ang mga winners nato bala sa hackathon, ang tatlo ka winners naton coming from WVSU, i-showcase na nato ng ilang output sa aton RSTW. So, mga part siya sang exhibits naton sa Rojas City ang ilang mga outputs no, so para ma-showcase naton nga amoning mga ideas ang mga kabataan naton in solving real world problems, like for example ang project ni sa sang winner naton sa hackathon no, which is ang pag-predict sang pag-occur sang red tide. Very useful gini siya sa aton nga mga coastal nga mga communities sa aton fisher folks no, kag sa aton nga local government. So kung mabalaan na nila nga possible gali nga may-ari sini nga system nga makabulig sa aton pag-predict sang red tide, magamit din nila ang output nga nino. So it will not just remain as an output of the hackathon, but it is something nga magamit gid sa aton nga communities. So amo lang ng mga examples pa. Actually, after sang RSTW, may ara kita another big event naman, ang Innovative Startup Fest. That's on September 16 to 20. So kung makita nyo sa Facebook, gina-announce na siya subong no, damo naman siya sa mga, ang ato naman diri gina-celebrate ang mga startups naman naton. So ang mga student startups naton nga na-form from the AI Fest will also be joining ang aton nga RSTW and ang aton nga Startup Fest. So wala na siyang end sa AI Fest, but we are hoping ma-nurture pa naton further ang mga students nga nag-join sa aton nga AI Fest. So siguro ma'am no, last na lang no ang imong invitation perhaps no sa aton nga mga stakeholders, sa mga students, sa members of the academe no, to join the RSTW 2025 sa Capiz, and also sa upcoming event man no nga na-mention nimo kaina for the month of September. Yes. So sa tanan gina-imbitar gid kamo namon nga mag-join sa Regional Science and Technology Week sa Rojas City. So may ara kita dira sa isang exhibit sa Robinsons Mall, Rojas City, and may ara kita several forums and activities nga matabo dira sa Robinsons
kag sa Circulo Convention Center. So ang ato nga mga exhibits sa Robinsons, ma-start na siya sa September 10, no? May ara kita mga technologies on education, on fisheries, kay ang Raw City is the seafood capital of the Philippines. So we will be seeing a lot of technologies related to fisheries, no? To education as well, and also for the other industries nga related naman sa green economy, for example, agriculture and forestry, no? So, gina-imbitar gid ang mga estudyante nga from elementary or even kinder to college nga magkadto sa Robinsons on September 10 to 12, no? Kay madamo gid kamo sang ma-learn dira. May ara kita actually mga robotics challenge, may mga robots kita dira kag mga 3D printers nga i-showcase man sa aton nga exhibits sa Robinsons, no? So you will learn about robotics, about additive manufacturing and 3D printing. You will learn about other technologies on education man, no? We have partnered with Philippine Science High School, and they will be launching their robotics program for secondary educators. So they will have a sort of orientation or workshop or training for the secondary teachers, no? So that they will learn about robotics. And other than that, may mga podcast kita on startups. Before ako malipat, may ara parts ng RSTW, may ara kita Balik Scientist Forum on September 10. So gina-invite na ako ng mga local government units naton, as not only sa Capiz but also sa mga nearby nga mga provinces to attend, because from there you will learn kung paano nyo ma-access ang assistance ng mga Balik Scientist naton, no? Kaya ang Balik Scientist naton hindi lang for the universities, but also they can partner with local government para ma-address ang mga certain problems, no? Madamo kita sa mga Balik Scientist sa Western Visayas kag gusto naton nga ma-reach out Manila ang aton nga mga local government, ang aton mga barangay, aton municipalities, and aton mga provinces, no? Para hindi lang ang sentro sa Western Visayas ang maka-benefit from our Balik Scientists, but also other provinces and municipalities. Other than that, we will also be having a research, development, and innovation conference. Atenan naman ini siya sa tanan ng mga researchers all over the region. So they will talk about on how they will kumbaga converge nga for example ang mga researchers on health maka-collaborate with researchers on social sciences, on agriculture, on industry, no? Kaya ang research book, hindi lang siya isa lang ka-field, but it can be an kumbaga lain-lain nga field ang pwede maka-collaborate to address certain problems. It can also be an inter-agency nga collaboration, no? So, ama na siya. Sa September 11, naman na siya ang Regional Research, Development, and Innovation Conference. Atenan man na siya sa atong secretary, kag undersecretary on regional operations, kag ang aton man nga undersecretary on research and development. So, other than students, of course, teachers are invited, local government units, and even ordinary people curious lang, no, to learn about science and technology. So this is a celebration of all the locally developed technologies and solutions that we have here in the region, kung paano ito siya magamit sa aton mga daily nga operations, no? Other than the Regional Science and Technology Week on September 10 to 12, again, sa September 16, the following week, may ara kita nga Innovative Startup Fest, diri naman sa Iloilo City. So, it's also a week-long na event, no? It's not only DOST actually, it is kumbaga convergence ng tanan ng mga agency. May activities si DICT, may activities si DTI, si UMWAD,
si Global Shapers kag DevCon will be conducting their events man or activities for the startups. So ang pinaka-excited ako sa Startup Fest ang aton nga Game On Challenge, no, robotics naman niyang ilang i-focus. So there will be a robotics na workshops and competitions and even expo. So excited ako for this one because we will also be inviting international naman na speakers who will talk about game development and Web3 no sa diri sa region. So very exciting ang mga activities for Western Visayas kag gina-invite ginakon ang tanan nga mga startups and even MSME students na mag-participate sa aton nga Innovative Startup Fest diri sa Iloilo Convention Center again on September 16 to 20. Thank you, Attorney Hope. Ma'am, ipalagas ko lang, no? Anong tema sa RSTW 2025 naton? And balikan ko lang, no, yung program sa ato niya Balik Scientist or ang part ko sa diin, no, may ara kita sang related, no, sa ato niya Balik Scientist. May mga makadto ba nga Balik Scientist sa RSTW celebration naton? Kag mga pilayhan, no, ka Balik Scientist, ma'am, no, ang lauman naton for RSTW 2025. Sige, ang aton nga themes, ang aton nga main theme for the RSTW is Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. So we have a sub-theme of building a smart and sustainable communities. Amo na siya ang aton nga theme. For the Balik Scientist, of course, siguro mga 6 to 10 kabalik scientist ang makadto for the RSTW. Mga balik scientist na gin-engage na naton diri sa region. Attorney Hope. Wow, looking forward sa RSTW 2025, no? Doka exciting sa mga activities nga nagahulat, no, para sa mga participants naton for the RSTW sini nga tuig. And with this, ma'am, no, madamo man nga salamat sa imo. I know very kapoy ikaw, no, kay straight from the airport pasugot ikaw nga mag-guest sa amon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. And sunod-sunod man ang inyong mga activities, no, sa DOST Region 6. Again, ma'am, kahit, no, madamo gid nga salamat, maayong hapon sa imo. Thank you man, Attorney Hope, sa padayon nga pagsuporta sa DOST. Kag we hope nga maka-join man kamo sa RSTW. See you! Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Kitlin Sara Bernardino, ang Assistant Regional Director for Technical Operations sa Department of Science and Technology Region 6. Grabe, no? Damo sang aktibidad ang DOST Region 6 sa month of September, sunod-sunod nung ilang mga activities. May RSTW, may Innovate pa, no, nga sa nga event diri sa Iloilo City. So diin ay nagahugot sang lakas, no, ang aton nga DOST. But again, para sa sa padayon nga pag-promote, no, sang science, technology and innovation. And we're very happy also kay nangin successful ang dako, no, kag national level or silingan ni ma'am kahit, no, do international pa kahit may mga international visitors kita, no, sa Artificial Intelligence Festival nga gin-organize sa Department of Science and Technology. Kaupod, no, ang mga academe, iban pa, ano, nga mga stakeholders. So, congratulations sa DOST Region 6 for the successful AI Festival. Kag, looking forward man, no, sa success ng RSTW and sa iban pa nga mga activities and programs, projects sa DOST Region 6. Wala na kita sang oras nga nabilin mga kaabyanan ng oras sa Radyo Pilipinas 1:59 sa hapon. Gusto naton nga pasalamatan ang mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto po naton pasalamatan ang aton yung mga katuwang technical diri sa studio, Sir Roy Louis Kaipang, sa transmitter Sir Jeffrey Betita.
Nanging kaupan ninyo mga kaabyanan Hope Tarichante kagini ang balita sa Shal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.